Hello mga ka-farming! Welcome to Antonio Di Charlie Farm. For today's video guys, ay samahan nyo akong maglibot dito sa aming sitawan. So itutour ko kayo guys na para makita nyo kung gaano kaganda ang mga sitaw pag napagapang na sa balad. So ito na siya guys. Oh. Ayan ang space niya, ang distancing. So, ito yung mga unang tubo guys. Ayan. Napaakyat na. Then, meron na siyang mga pahabol na sanga. So, kailangan na naman niyang talian at pagapangin din sa balad. Ito yung mga bago guys. Oh. So, yan na naman ang mga panibagong trabaho. And, ito ay mag-start ng magbulaklak. 3rd week ng October, magbubulaklak na to. And ayan, sa end of month ay makaka-harvest na tayo ng mga sitaw. Ayan guys, ang ganda. So ganyan kalawak yung sitawan. So ito yung itsura guys ng mga bagong sanga galing sa puno. Ayan, una. So bawat dahon yan guys ay magsasanga yan hanggang dito sa taas. Kaya ganyan yung distancing niya kasi kakapal yan pag lahat na napaakyat yung mga sanga. Ayan guys, oh. Ayan, merong bago, merong nauna. Ganyan ang itsura. So, ayan. Ikot-ikot tayo. Ayan ang aming munting bahay dito sa farm. Dito kami nakatira ng aking mga anak sa ngayon kami lang. Ni Nikki kasi si kuya ay college na malayo. So, ayan ang aking munting bahay guys. Dito lang sa katabi ng bahay ang mga taniman, and yung harap ng aming bahay andun si Papa ngayon, oh. Andun siya naglilinis sa aking mga pipino at sigarilyas, okra. So ayan, ganan siya kalawak. So itong net siguro papatanggal ko pag mag-harvest na, kasi sagabal siya, pabalik-balik kung hindi ito tatanggalin. Pero protection din kasi ito sa manok guys. Kahit na pinalagyan ko ng mini gate, pero papasok pa rin ang mga manok. Ayan guys, kailangan na siyang talian. And mag-vlog muna ako. I-tour ko muna kayo bago ko trabahuhin si sitaw. Nakaalis na ang aking anak papasok ng school, so trabaho naman tayo. Trabaho din na matatawag ito guys. Kasi dito kami kukuha na naman ng pang araw-araw na gastusin. Ito nga sa mga nauna kong vlog guys, kasi doon yung dati naming sitawan, oh, yang madam, oh. Ngayon ay pastulan na ng kambing. Pag kailangan every cropping talaga, hindi mawawala sa amin ang sitaw guys. Kasi pag may tanim kaming sitaw, buhay na kami. Yung mga pang-araw-araw namin na pagkain ay kayang i-provide ng sitaw. Ayan. Kung baga yung mga ibang tanim namin na gulay ay side dish na lang. Ito talaga yung pinaka main crop na sumusuporta sa aming pamilya. So ayan, pag tour around muna tayo. Tour around. Ay, mali pala. Turn around pala yun. Ayan. So, mapapansin nyo guys, dito sa gilid, lilim na siya ng kahoy, oh. Kasi ang lalaki na ng mga Gimelina tree dito sa aming bakod. So, ito na yung dito sa kabilang side, ito yung bakod. Pero may double bakod pa sa loob dahil sa kambing. So, ayan yung hinihintay ko lang na maayos. Itong bakod na to sa loob, bakod ng kambing aalisin. And itong hog wire ay ilalagay ko sa labas para maayos na din yung bakod namin. For safety na rin. Safety ng mga alaga at ng taong nakatira dito sa farm. So ito guys, mapapansin nyo dito, ang tanim ay payat. Hindi kagaya doon na super kapal. Dito ay right ko, may langgam. Dito naman ay mapapayat lang. Pero magbubunga din to guys. So mapayat siya kasi lilim.
And yung mga ugat ng kahoy ay umabot na dito. So ayan. Nakagat ako ng langgam. Daming langgam yung damo na ano ko, nasagi. Ayan, super init na pero okay lang yan. Nakasalakot naman ako. Pakita ko yung anino ko guys. Kita ba? Ayan, dami palang ano dito oh. Ayan, yung mga kahoy na pinuputol namin guys. Ayan, dami. So ito na, mga tuyo na. Ipa-file ko na to doon sa ano, sa may kusina. Itatambak ko pala. Meron kaming imbakan nito. Doon sa may kulungan ng baboy, may mga imbak kaming maraming tuyong kahoy. Panggatong. So, pag nakapagawa ako ng dirty kitchen, yung digatong, papagawa akong maliit na ano, ang tawag sa Bicol ay dapog. So gagawa ka ng parang maliit na kubo na lutuan para sa gatong. Kasi super mahal na ng gas ngayon guys. Ang gasol ngayon ay 1,000. Yung 1,000 mo ang sukli 2 piso o 5 piso na lang. Every month na uubos dahil nagpapainit ako ng tubig na pangligo ng aking anak tuwing umaga. Kasi ang lamig ng tubig dito sa amin. Malamig ang tubig, lalo maaga siyang naliligo 5:00 dahil may pasok. So ganun, kailangan mag-isip ng alternatibong paraan na makatipid tayo. Makabawas sa gastusin, sayang din ang 1,000 a month pangbayad na sa tubig, kuryente. So pwede tayong magluto pag ano na, umaga lang kasi nagmamadali. Pero yung lunch at dinner pwede na sa gatong. So ayan guys ang aming sitawan. Sana nag-enjoy kayo at nagka-idea kayo kung ano ba itsura ng mga sitaw. Ayan, ganyan po ang itsura ng sitaw. Ayan, para din akong nag-exercise mula doon sa taniman sa baba hanggang dito sa sitawan. Pinagpawisan ako at hiningal. Ayun guys si Papa oh. Nag-vlog ako kanina doon sa harap. Andun pa siya oh. Ayan, tatapusin niya lang yung nililinis na isang line. Ayan siya. Nasa pipino siya ngayon. Kita ba? So tinatapos niya lang yan guys at pupunta na siya sa palayan kasi magpapaani si Lola. So silang dalawa naman ang tandem pagdating sa palayan. Ayan. Oh, so thank you for watching guys. Salamat sa pagsama sa akin. Sana natuwa kayo sa aming mga bagong tanim na sitaw and nagka-idea kayo ng ano ba ang itsura ng mga sitaw na halaman o paano ba siya tinatanim. Tinatanim po ito seeds na ibabaon sa lupa, 1 piraso or 2 bawat butas. Para kung hindi man tumubo yung isa or mamatay ang isa, may natira pa. So kaya makikita nyo, 2, 2, 2. Tapos meron isa-isa. Ibig sabihin, yung isa niyan, pwedeng kinain ng langgam yung seeds pa lang, or kinain ng manok nung tumubo na. So kaya laging 2 ang tinatanim bawat butas. Ito 2. Ayan, isa na lang, isa-isa. So ganyan. So ayan. Napadaldal ako ng napadaldal. Magtrabaho na ako guys. Ayan ang aking buhay, aming buhay dito sa farm. Sa umaga, pagkaalis ng anak ko, ito na ang aking gagawin. Magtrabaho muna habang malilim pa, habang kering-kere pa yung sikat ng araw. So after ko dito, ay saka na ako mag-start magwalis sa labas ng bahay. Ayan guys, ang lawak ng aking winawalisan mula doon sa kabilang side, sa harap ng bahay, sa labas ng bakod kasi nagpabakod ako sa bahay, and hanggang sa likod papunta sa may babuyan. Ganyan kalawak yung winawalis ko guys. So inaabot din ako ng 1 hour pagtatapusin ko yan lahat. Then saka na ako mag-start sa loob, saka na ako papasok sa loob, maghugas nung kinainan ng anak ko, mga naiwan na linutuan, ginamit ko pagluto. Then maglinis sa bahay, magtupi nung mga nilabhan ko nung Saturday,
Monday ngayon, so kailangan ng magtupi, mga tuyo na yun. So ayan, ganyan ang buhay dito sa farm. Parang simpleng madali, pero nakakapagod din. Pero hindi ko nararamdaman yung pagod guys, kasi ito yung bumubuhay sa aming pamilya at nagpapaaral sa aming mga anak. Ayan, kung baga share kami ng aking kapatid. So kaya si mama at si papa ay todo suporta sa amin, dahil yung income dito sa mga tanim ay hinahatian ko din ang aking kapatid. So may time na wala akong puhunan, so siya yung mamumuhunan, ako yung magmamanage, ako yung asikaso, hati kami pag nag-harvest na. Ganun yung ano namin, tulungan kaming magkapatid. Para din yan sa future ng aming mga anak. So ayan, napasobra na ang aking daldal guys. Thank you for watching. See you again next time. Bye bye.